maaari bang ma-falsify ang mga notaryadong dokumento? Yes, yung mga notarized document, how to falsify notarized document. Number one, yung pirma na notary public i-falsify. Yun yan. So how? Forge the signature of the notary public. Dami yan. Yung mga, tingnan mo yung mga daming mga notary public dyan sa mga gilid-gilid. Hindi naman mga abogado yan, but napansin ko, ba't sila yung nakapirma? Di ba? So, I don't know kung authorized ba sila ng abogado or hindi. Kasi dapat, under the Supreme Court rules, kailangan ng abogado mismo ng notarized. Hindi nila pwedeng i-delegate yun. So yan, pwedeng mademanda yan ng falsification through an administrative liability ang abogado. Kung falsification, kung hindi authorized yung sa abogado. And second, yung affidavit mismo, peke, hindi totoo ang sinasabi doon. Making a truthful statement of narration of facts. So that even though notarized yan, pwede mademanda pa rin siya ng falsification of public documents because yung notarized document is considered a public document. Pero okay, Mark, sa kaso ni Sergeant Gutierreza, yung sa Senate investigation, kasi ini-issue siya na yung kanya daw sworn statement, peke daw yung pirma ng notary public. Pero nag-appear naman siya under oath sa Senate investigation. Alin mas matimbang yung kine-question na peke yung pirma ng abogado sa kanyang notaryo o yung pagharap niya on national TV in an under oath statement? Sa Senate, okay. Iba yun. Taruhin natin yan. Yung pag-notarize ng abogado, it will convert the document into a public document. So ano bang relevant kung ang dokumento public document? There is a presumption of its authenticity and truthfulness kung naka-notarize sa isang abogado. Assuming yung abogado na yan, peke, hindi totoo, will it make the document void? Hindi. It will only go back to its original from public document to a private document. So may private document pa rin si Sergeant, ano pa kaya? Gutierreza. So yung kanyang affidavit, private document kasi granting na imbalido yung kanyang notarization. Private document. So there is no presumption of its authenticity and due execution. But dahil nag-testify siya under oath, doon pa sa Senado, naka-TV pa, so hindi ibig sabihin na imbalido o pasipikado yung notarization, hindi ibig sabihin na yung kanyang statement pasipikado. Then, it will only convert yung kanyang affidavit from public document into a private document. But hindi ibig sabihin na yung pinagsasabi niya doon invalido. Valid pa rin yung pinagsasabi niya doon. Yun ang pagkakaiba doon. Kasi maraming nag-issue na kine-question na tina-tarnish yung kanyang credibility as a witness. No, mali yan. Ang dokumento, granting na falsifikado ang notarization, hindi ibig sabihin na falsifikado din ang dokumento. Hindi ibig sabihin na falsifikado ang notarization, hindi ibig sabihin na void na ang dokumento. Hindi ibig sabihin na pagsisinungaling na ang dokumento. Ang ibig sabihin lang doon, it converts the public document into a private document. Private document yan. So wala nang presumption of authenticity and due execution. But because that sergeant appeared in Congress, tapos under oath pa o national TV pa, so yung presumption na hindi totoo, yung presumption, hindi na relevant yung presumption na yan kasi nakatestify na siya doon sa Congress.